Narinig daw ni Aljon ang sigaw ng mga bata, kaya binalikan niya ang dalawa. Hindi na raw niya nakita ang kasamahang si Mark Lester sa pinangyarihan ng krimen. Dahil sa pahayag ni Aljon sa mga pulis, naging suspect na rin sa krimen si Mark Lester. Nung pag-amin niya, mayroon siyang idinawit na isa pa na di umano kasama niya. Kasama niya nung isinagawa ang krimen. Siya daw yung nag-utos sa kanya na kunin yung bata. Nakapanayam ng Pinoy Crime Stories ang dalawang suspect. Kwento ni Aljon, si Mark Lester ang may gawa ng karumal-dumal na krimen. Madalas daw kasing makita ni Mark Lester ang mga bata na dumadaan malapit sa talahiban papuntang palengke, kaya kilala na niya ang dalawa. Sinabihan niya po ako ng August 4 ng Friday. Pumunta po siya sa may bahay. Sabi niya po sa akin, samahan mo ako. Kasi may inaantay ako laging dalawang bata. Tapat ng River Park. Pagtawag ko po, sabi niya po sa akin, gagawin yung dalawang bata, bibili ko yung dala nilang malunggay sa mais. Pagtawag sa dalawang bata, lumapit po ako, dala ko po yung bike. Sabi ko, Neng, sumama kayo sa akin, bibili malunggay nyo. Sumama po yung dalawang batang usa, di ko na pinili. Pag-akit ko sa may damuhan, sabi niya sa akin, sige ako nang bahala rito, kaya ko na to. Sabi niya, maglukat lang daw ako sa baba, antayin niya ako sa may karsada. Doon niya po ako babayaran na 500. Tapos po yung mga ilang minuto, umakyat po ako, narinig ko yung umiiyak na bata, hindi po ako umakyat. Sabi niya po sa akin, kung anong narinig mo, wala ka dapat narinig. Mariing pinabulaan na naman ito ni Mark Lester. Tinatanggi ko po yung akusasyon sa akin dahil ako po yung tinuturo niya suspect sa ginagawa niyang krimen. Bali po nung araw na yun, pauwi po ako nung nangyaring krimen, pauwi po ako galing Gentry, may mga pruweba po kami, CCTV footage. Pero base sa mga kuha ng CCTV, ayon sa mga pulis, si Aljon Iso lang ang posibleng may gawa ng krimen.